talagang pag-decide po mula po sa ating mga sarili. Tama po ba? Na talagang, Lord, yung aming katawan, yung aming spirito ay nagnanais na masamba ka sa umaga po na ito. So tayo po, ay sama-sama mag-aral po ng salita po ng ating Panginoon at yaman tayo nga po. Ayan, so welcome po kay Brother Billy. So huwag po kayo magpapakuli sa mga sunod kasi na-highlight po pala yung pangalan. So, ngayon po umaga, tayo po ay sama-sama mag-aral ng salita ng ating Panginoon at ako po ay natutuwa rin po na ibalita sa inyo ang ating pong kapatid na si Ate Joanne ay nakalabas na po sa ospital. Palakpakan naman natin sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos sapagkat alam po natin na ang Panginoon po natin na nagsusustain po sa Kanya at sa Kanya pong pamilya. So, tayo po ay nasa ating pa rin pong series ng pag-aaral na live at ito po ngayon yung akin pong inumpisahan ng nakaraang linggo at gusto po natin itong tapusin sa loob po ng buwan na ito na makita po natin ano nga po ba yung kahalagahan na tayo po ay konektado sa ating pong Panginoon. So, nung nakaraang pong linggo, pinag-aaral po natin yung patungkol po sa link. Ano po? So, dito po natin inumpisahan na tayo po mga Kristiyano ay tinawag po ng Panginoon para magkakailig po ng mga tao patungo po sa Kanya. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, sa loob po ba ng linggong dumaan ay may naling po ba kayo sa Panginoon? Tanongin nyo ngayon katabi mo, meron ba? Pastor, awan, nakalimutan ko nga po yung sermon nyo so, yun po yung paalala ko sa atin na salita ng ating Panginoon at dito po natin pinag-aralan yung ang tanging buhay po na sumasalamin sa ating pong Panginoong Jesus ang makakapaghikayat lamang po ng tao patungo rin po sa Kanya. So, ngayon naman po umaga ay ang ating pong pagpupukusan na ating pong pag-aaral ay makikita po natin ay ang word na incorporate o tayo po ay nasa letter I na which means incorporate new believers into the body of Christ by connecting them to a life group. Ibig sabihin po nito, hindi po sapat na madala mo lang siya sa Panginoon, kundi po ang kailangan din talaga natin is most especially maisama siya doon po sa katawan ng ating Panginoon at sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ano nga po ba yung tinutukoy dito ni Pastor na katawan ng ating Panginoon which is the church. Ano po, at ang head po ng ating church na ito ay ang ating pong Panginoong Jesus. So sa umaga po na ito, inyo pong makikita ang picture po na yan. Ano po, ang church po na tinutukoy dito ay kalipunan ng mga mananampalataya na sumasamba sa Panginoon. Pero pasensya na po kayo, hindi po mga tao yung na-search ko eh. Ano po, tingnan nyo ngayon katabi nyo, Sidra ba yan? Pero pasensya na kayo, ito po yung lumabas doon sa pagsisearch ko eh. Ano po? Ito po ay picture ng mga mananampalataya, marami sila. Pero marami pa nagsasabi, Kristiyano ako, pero marami pa nagsasabi, Kristiyano ka lang, pero ayaw mo namang sumama doon po sa mga mananampalataya. Kaya po ito ang nangyayari. Kristiyano ako at hindi ko na kailangan ng church. Ayaw ko na, sumama pa sa inyo eh. Nananampalataya naman ako sa Panginoon, okay na to. Pero tingnan po ninyo pa mga kapatid, may danger po kapag sinabi mo lang na Kristiyano ka, pero wala ka sa church. Tama po ba? May danger eh. Kasi kita-kita po ninyo, nandiyan ang kaaway. Para ikaw ay lapain, lalong-lalo na kapag sinasabi mo na Kristiyano ka, pero wala ka sa kalipunan o sa katawan ng ating pong Panginoon. Kaya po, sa umaga po na ito, ang ating pong pag-uusapan at sasagutin po natin yung katanungan na why do we need to incorporate people into the body of Christ? Bakit nga po ba kailangan na isa pong tao ay maisama natin sa katawan ng ating pong Panginoong Jesus? At bago po tayo magpatuloy, ay hiningin ko po kayo ng sandali po muna tayo manahimik at tayo po ay manalangin sa mga po ito. Aming Diyos at aming pong Ama, nagpapasalamat po kami sa umaga po na ito sapagkat binigyan mo po kami ng buhay at kalakasan. Binigyan mo po kami ng isa pong muling pribilehiyo at pagkakataon na mapakinggan po namin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong pong lingkod. Patuloy niyo pong idinadalangin, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na mapakinggan po nila ang iyong pong mga salita at ano man pong lalabas sa aking mga labi, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos. Ito po ay maging sisidlan ng buhay sa akin pong mga kapatid na ito at
maging sa akin din po na gagamitin mo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ano mo po mga mapapakinggan po ng bawat isa sa amin na magtuturo, magpapaalala sa amin. Ay turuan mo po kami may sa buhay po ito at magganap po namin kung ano po ang gusto mo sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, at ang aking pong dalangin, hindi po kami lalabas sa iglesyang ito na hindi po namin daladala ang mabiyayang salita mo na muli pong magpapalakas sa amin pong espiritual na pamumuhay, Panginoon. Salamat po, purihin ka po, ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, at amen. So tayo po ay magpatuloy na po sa pag-aaral. At dito po natin makikita kung nung isang araw po is only a life that reflects Christ can draw people effectively to Christ. Ngayon naman po, dito po iikot ang ating pag-aaral na to have a fruitful life, connect to the giver of life. So pagkatapos mo mapalapit sa ating pong Panginoon, ang kailangan mo naman ang mangyari sa buhay mo bilang mananampalataya, ikaw ay maging mabunga. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging mabunga ka. Pastor, napasobra po eh. Naging mabunga nga. Joke lang, basta napasobra eh. Yung katabi ko, parang ano eh. Na nakikinig ako sa iyo, tapos nasobrahan siya, naging mabunga nga. Inulit pa talaga ni Pastor eh. Ano mo, pero ang gusto po ng Panginoon sa atin, maging mabunga tayong mga Kristiyano at bilang mabubungang Kristiyano po, paano tayo magiging mabunga? Ito lang po yung napakasimpleng paraan. Kumonekta ka doon sa nagbibigay ng tunay na buhay. Tama po ba? So mga kapatid, dito po iikot ang ating pag-aaral at hihilingan ko po na tatayo po ang grupo na ito sa una po nating part. Tatlo po kasi ito eh. Una po sila, pangalawa po kayo, at kayo po yung pangtali. Okay? So, hilingan ko po ang side po na ito na tumayo po at basahin po natin ang John 15 verse 1 to 4. 1, 2, 3, go. Ang tunay na pinununang nalabas at ang aking ama ang tagapagkalala. Inaalis niya ang bawat sanang hindi niya nagbubunga. At kaya naman pinutulan at nililinis ang bawat sanang nagbubunga upang magbunga ka ng lalong karan. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng silangan sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang samang hindi nananatili sa buto. Kayo din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ayan, thank you po. Makakaupo na po kayo. At kayo naman po sa side po na ito. Okay po, in 1, 2, 3, go. Ako ang marunong lumas, kayo ang masama. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y wala sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya na sa akin, pinakatulad sa mundo. Ang ganoong mga sanga ay inihahain sa ako'y ang nagsusunod. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, pilitin niyo ang karunungan sa inyo at tutupad kami para sa inyo. Ayan, thank you po. At last na po ay yung dito pong side po na ito. In 1, 2, 3, go. Pagpapadalaan ng aking ama, kayo'y sagana na nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paano inibig ako ng ama, kayo din naman ibigin ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad niyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ayan, thank you po. So, salamat po sa inyo pong kooperasyon. Tayo po ay tatlong service na ngayong umaga. Sa dalawa at tatlo. Ano po? So, sa part po na ito ay atin po makikita mga kapatid ang John chapter 15 po ay ito po ay nagpapakita na ang Panginoong Jesus po ang bunga. Ang Panginoong Jesus po ang puno at gusto po niya na ang kanya pong mga anak na sumusunod sa kanya ay maging mga mananampalataya na ano po, na maging mabunga din dahil konektado sa puno. So dito po sa part na ito, hindi po makikita, napakahalaga po ng tinatawag nating connection. Bakit po sinasabi natin na napakahalaga po
Kasi example po nito, ang isa pong wifi o kaya po cellphone, di ba po? Mostly, lahat po ng tao ngayon ay may kanya-kanyang cellphone. Tama po ba? At sino po dito sa inyo, umamin na kayo, ang masama ang lasa kapag wala kayong data o wifi? Makitaas nga ng kamay. Okay. Ayaw nyo pang umamin na, suwari ka kayo, di ba? Parang ito po kasama na siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay, di ba? Yung pagkagising mo pa lang, pagkamulat pa lang ng mata mo, parang gusto mo na agad, pindutin yung data Bakit? Kasi most especially, yan na po yung takbo ng mundo ngayon. At ang gusto-gusto ng mga tao ngayon, makakonekta siya doon sa mundo na kanyang ginagalawan. Tama po ba? Sino dito ang ayaw na ayaw mahuli sa pangyayari sa buong mundo? Di ba lahat tayo, di ba? Parang gusto mo, bakit po ako pagkagabi talagang naglalaan po ako ng oras sa panunood ng balita kasi gusto ko na habang ako po ay nakikisalamuha sa maraming tao, alam ko kung ano yung takbo ng mundo. Tama po ba? So mahirap kasi na aral lang ako ng aral ng Bible, hindi ko pala alam, lumilindol na doon, lumilindol na dito, di ba po? So paalala po to sa atin, napakahalaga na meron kang koneksyon. Pero dito rin po natin makikita mga kapatid, what if dumating yung panahon na inalaw ng Diyos na mawala ang mga connection na ito, ano ang mararamdaman mo at mararamdaman ko? Tama po ba? Tayo nga po, mapunta lang sa isang lugar na walang signal Parang nagbago agad, pumao agad yung mundo natin Naranasan nyo na yun. Pumunta ka sa isang isla. Ano ba yun? Walang signal dito. Talagang hindi ka mapakali Bakit po kaya? Kasi yung karamdaman natin na talaga pong parang may nadi-disconnect talaga pong hindi po maganda sa ating pong pakiramdam. Kaya po sa oras po na ito, sa umaga po na ito mga kapatid, lilinawin po sa atin ng Diyos. Kung meron kang isang napakahalagang koneksyon na kailangan hindi madi-disconnect ikaw, yun ay ang buhay mo sa ating Panginoon. Tama po ba? So dito po natin makikita at meron po tayong tatlong pag-aaralan sa umaga po na ito. Ayan, pakitulong nga po ako, paki-next po ulit. Hindi po nagpinit sa aking finger. Ayan, nakasobra naman. Okay, nakasobra naman. Okay. Ayan. So dito po ulit natin sasagutin ang ating pong katanungan na why do we need to incorporate people into the body of Christ. So, di ba po nung tayo naman po yung unang mananampalataya, gusto po ng Panginoon na hindi ka lang basta nakakakilala sa Kanya. Gusto rin ng Panginoon na ikaw mismo, yung buhay mo, may isama sa Kanyang katawan. Tama po ba? So nakakita na po ba kayo na medyo sensitive po yung sabihin ko, di ba? Kapag meron pong parte ng katawan natin na hindi na konektado dito, tama po ba? Hindi na po yung gagalaw Bakit? Wala na koneksyon Tama po ba? Diba? Nakakita na kayo ng butiki, ng putulan ng buntot. Gumagalaw ba, di ba? Gumagalaw. Pero literally, hindi na siya konektado doon. Ano man ang mangyari doon sa butiki? Tumakbuhan siya kung saan, malayong lugar. Kahit pa siya gumagalaw, wala na siyang koneksyon doon sa source niya. Tama po ba? Pero yun po ay isang example lang. Pero dito natin makikita bilang mga mananampalataya, kahit gaano ka pa ka-talented, kahit gaano ka galing kahusay, pero kung hindi ka na konektado sa katawan ng ating Panginoon, useless po lahat ng ating ginagawa. Tama po ba? Kaya po dito natin makikita, number one, ano po yung kailangan natin makita dito? Kailangan natin may konekta ang ating buhay sa Panginoon. Number one, dapat konektado ka sa tunay na puno. Amen po ba? Kasi kapag hindi ka konektado sa tunay na puno, mga kapatid, worse come for worse. Talaga pong maaaring nakasama ka lang sa church. Nasasabi mo lang na Kristiyano ka, pero hindi ka talaga nakasunod ni Kristo. Tama po ba? Maaaring fans ka lang niya. Alam niyo po ba yung fans? Alam niyo ba yung fans, yung electric fan? Alam mo, di ba yung fans? Ano po kapag meron ka iniidolong tao, kapag alam mo na pupunta yun dun sa mall, pupunta ka dun Fans ka nun, di ba? Anong example, bumisita dyan, si Manny Pacquiao dyan sa SM Sukat, pupunta ka dyan kasi kung iniidolo mo siya, fans ka niya. Pero kahit marami ka pang, kahit grabe ka kapanatics niya, pag umuwi siya sa kanilang bahay, hindi mo naman siya alam kung anong ginagawa niya doon. Hindi mo na alam kasi bakit? Kasi fans ka lang niya Pero ito po, ang tawag sa ating mga mananampalataya, we are not just a fans. We must be a follower of Jesus. Amen po ba? At paano ka magiging follower ni Jesus? Number one, dapat alam mo, you must be connected to the true vine. Sabihin nyo nga po, true vine. Okay, yung true vine dito is tinatawag na tunay na puno
ng ubas. So in verse 1 and verse 5, mababasa po natin doon, mismong si Jesus ang nagsabi nito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. In verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Bakit po kaya inulit pa ng Panginoong Hesus dito? Sinabi na niya sa verse 1 eh. Tapos sinabi pa ulit niya sa verse 5. Ibig sabihin po mga kapatid, binibigyan niya po ng diin doon po sa kanyang mga tagapakinig ng mga kapatid, mga mananampalataya. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ibig sabihin po talaga, ibinidiin niya na I am. Ano po? Di ba po tayo mga tao, madalas nag-aano rin tayo para ipakilala yung sarili natin, di ba? Sinasabi natin, ako ay nakapagtapos ng ganito, ako ay nakapagtapos ng ganyan-ganyan. Di ba po, pertaining, pinapalakas natin yung sarili natin, pinapakilala natin. Pero sa part po na ito, mismong si Jesus nagsabi, ako ang tunay na puno ng ubas. Bakit po kaya sinabi ni Jesus, Pastor, anong connection nun? Kasi po nung panahon nito, ang mga mananampalataya po noon, kapag tinukoy sinabi ng puno ng ubas, nauunawaan agad nila yon. Bakit po kaya? Kasi diyan po at mostly, yan po yung mga trabaho po ng kanya pong pinagsasabihan. Tama po ba? Nandun siya sa farm ng vines. Ano po? So doon po niya nakita at pinapaunawa, Jesus is pertaining to himself. He is the true vine, means He is the source of life. Ibig sabihin po, inuulit-ulit ito ni Jesus kasi gusto niyang maunawaan ng mga tao na si Jesus lamang ang source ng tunay na buhay. Sinabi nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ibig sabihin po nito, di ba? Sinabi niya sa John 14 verse 6 Tapos sinabi pa ulit niya sa John 15, anong pinaparating ng Panginoon nito? Inuulit-ulit niya ito kasi bakit po? Dahil sa dami ng mga taong pinagsasabihan niya, hindi lahat doon ay nakakarinig na siya yung tunay na puno ng ubas. Kaya po mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo sa umagang ito, konektado ka na ba sa source ng buhay mo? Kasi pwede sabihin lang natin, oo, sumisiba ako, oo, nag-pray ako, oo, nagbabasa ako ng Bible, pero ang tanong ko po sa inyo, kung tunay na konektado ka sa Panginoon, may pagbabago na ba ang buhay mo? Kasi isa po sa pinaka-the best na resulta na ito po ay konektado sa tunay na puno ng buhay, yun po ay yung nababagong buhay mo araw-araw. Amen po ba? Tanungin mo ngayon, katabi mo, konektado ka na ba? Okay. Konektado ka ba? O tatanungin mo na, balitaran mo, nag-disconnect ka na ba? Yan. Ano? Baka po connected lang tayo tuwing linggo. Pero mga kapatid, paalala po ito sa atin, hindi tayo isang iglesia lamang na laging konektado lang sa Diyos tuwing linggo. Mabait ka lang tuwing linggo kasi nandiyan si pastor, nandiyan yung life group leader mo. Mabait ka lang pag may gawain sa inyo. Mabait ka lang kapag nakakasalubong mo yung mga mananampalataya mo. Hindi po mabait ka dahil may mabait ng Diyos. Amen po ba? So dito po natin makikita na bakit tinukoy na si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Kasi ng panahon po na yon, kapag tinukoy po na siya yung puno ng ubas, nung panahon po na yon, nagpapakita po ito na talaga pong masagana kapag konektado ang isa pong sanga doon po sa puno. Bakit po sinabing mabunga? In Bilang chapter 13 verse 23, meron po doon pangyayari sa buhay po ni Moises na ano po, inutusan po niya ang kanya pong mga nagpadala po siya ng espiya, ano po, doon po sa promised land at sinabi niya, yung mga inutusan po niya doon, pagbalik, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Pero ayun po ninyo isang buwig pa lang ito ng ubas, pero 2 tao na yung nagbuhat. Ito po ay nagpapakita na nung panahon po na yon, dahil konektado nga po yung mga sanga na ito doon po sa tunay na puno, napaka ganda ng source ng life po na yun. Ano po? Talaga pong abundance Nandun na po talaga yung masaganang bunga. Drawing po ninyo 2 tao ngayon pag bumili ka, itaas mo lang yung isang
Isang buwig ba yun eh? Isang tangkay, di ba? 500. Joke lang, di ba? Mahal yan eh. Ano po, mahal. Pero nung panahon po na yun, nagpapakita ito na talaga pong yung puno ng ubas kapag konektado, ay talaga pong napaka-masagana po ang bunga nito. At dito rin po natin makikita, if we truly know the true vine, it will manifest in our lives. Tama po ba? Bakit po ganun kalaki? Bakit po ganun na lamang ka-abundance yung puno ng ubas po na yun? Kasi nga po, konektado yun eh. Kaya dito po mga kapatid, makikita natin, it will manifest in our lives. Nakikita na po ba kayo ng puno ng saging, pero namumunga ito ng mangga? Wala pa po, di ba? Nakakita na po ba kayo ng puno naman ng mangga na namumunga ng grapes? Wala po, di ba? Bakit po? Kasi hindi po yun yung tunay na dapat bungang makita natin doon. At tayo po mga Kristiyano, ang bunga na dapat makita po sa atin ay yung bunga ng Panginoon mismo sa ating mga buhay. Kaya po dito rin po natin muli at uulit-ulitin ko po sa inyo to have a fruitful life, connect to the giver of life. So dito po natin makikita meron po isang story na nagsasabi po, mag-asawa silang Kristiyano. Pero yung isa, nauna lang po ng Kristiyano, pero nung panahon po na yun, nag-backslide po yung kanyang asawa. Kasi alam niyo po ba, pag backslide ng kanyang asawa, may nagtanong sa kanyang mga mananampalataya. Sinabi niya, sister, bumalik ka na sa church. Namimiss ka na namin eh. Alam niyo po ba yung sabi ng babae po, ayaw ko nang bumalik muna sa church. Kasi kapag nakikita ko yung aking asawa, nakikita ko patay ang Diyos. Sabi ng mga mananampalataya, hindi totoo yan. Hindi yan kasama sa pinaniniwalaan natin kasi ang tunay na Diyos na pinaniniwalaan natin buhay. Alam niyo po ba yung sagot po ng babae? Sa tuwing nakikita ko kasi yung asawa ko, kaya ko nasasabing ang Diyos ay patay. Kasi walang tunay na pagbabago sa buhay niya. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito. Kapag tinitingnan po ba tayo ng mga tao sa paligid natin, nakikita po ba nila na buhay po yung Diyos natin? Tanongin mo yung katabi mo, tingnan mo nga, buhay po yung Diyos sa kanya. Gusto ako, kumukurap-kurap na. Di ba po mga kapatid, yan po yung isang katunayan na kung totoo, nakonektado ka sa source ng buhay mo, dapat nakikita talaga si Kristo sa iyo. Hindi nakikita ng maraming tao na patay ang Diyos sa iyo. Bakit po? Kasi ang Panginoon ang source po ng buhay mo. At dito rin po natin makikita yung pangalawa po nating punto. Bakit po kailangan natin maisama ang isang tao sa katawan po ng ating Panginoon? Hindi lamang para maunawaan niya na dapat maging konektado siya sa tunay na puno ng ubas, kundi pangalawa ay ito po. Kailangan natin isama ang isang tao sa katawan ni Kristo. Bakit? Dahil dapat nating malaman kung sino ang tunay na tagapag-alaga. Noong una, nalaman na natin, si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Pangalawa po na dapat nating malaman, malalaman po naman natin kung sino naman yung tunay na tagapag-alaga. Naniniwala po tayo sa Trinity. Tama po ba? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero dito po makikita natin in verse 1, sinabi po niya doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ibig sabihin po, nililinaw dito ni Jesus na siya yung tunay na puno ng ubas, pero yung God the Father, siya yung tagapag-alaga. In verse 2, inulit po niya. Pakibasa nga po ulit, 1, 2, 3, go. Ulit po, ulit. Dahan-dahan lang. Okay, verse 2, 1, 2, 3, go. Okay, verse 2 po ulit. 1, 2, 3, go. Kaya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So dito po natin makikita mga kapatid na dapat natin malaman kung sino yung tunay ng tagapag-alaga. Bakit po? Pakipasa na ako ng susi. Dito po natin makikita, ano po? May lalabas na po sa sakyan yung mga
karpintero daw po ata. Okay? So, tuloy po tayo mga kapatid. Sa part po na ito, malalaman natin, si Jesus yung tunay na puno ng ubas. Tapos ang Panginoong Diyos, siya naman po ang tagapag-alaga. Bakit po sinabi dito na ang Panginoong Diyos ang tagapag-alaga? Kasi inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, ang isa pong vine dresser, ibig sabihin po, ng vine dresser, siya yung tagapag-alaga. Sa ubasan po kasi, may tinatawag na siya po yung tao tagapagtanggal ng maraming dahon. Ibig sabihin po, vine dresser talaga. Kasi, hindi naman po kailangan ng isang puno na sobrang dami ng dahon niya eh. Ang kailangan po, bakit na isang puno, ay ang pinakamahalaga doon yung bunga niya. Tama mo ba? So, dito po, meron pong 3 gampanin ang tagapag-alaga. So, ano po yung 3 gampanin? Dito po natin makikita. Number 1, ang gampanin ng tagapag-alaga, siya ang pumipili ng butong itatanim. Bago po niya matutunan na mag-grow ng mga dahon-dahon, una po niya ginagawa, siya muna yung pumipili kung ano ba yung tamang buto na kanyang itatanim doon po sa kanyang lupang tatamnan. Ito ba ay imported? O ito ba ay Tagalog? Alam niyo po ba? Di ba may Tagalog ng sibuyas? Alam niyo yan? Tingnan niyo nga yung katabi niyo. Tagalog ba yan o imported? Ano ba yan? Basta semi-Tagalog. Semi-imported. Okay. So, ang una pong part, ang una pong role ng isang pong vine dresser ay siya po muna yung pumipili ng itatanim doon po sa lupa. At pagkatapos po niyang malaman yun, ano po, dito po naman natin makikita. Inihahanda niya ang lupa na pagtataniman kung paano ito maalagaan. Siya ang nagdidesisyon kung anong butong kanyang itatanim. Dito po sa part na ito, pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Hindi ko lang alam kung Tagalog may imported ka. Ano po, dito natin makikita kasi in John 15 verse 16, sinabi po ng Panginoon, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo'y bumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. So, ibig sabihin ko, kaya po pala tayo naging mananampalataya ay hindi po dahil sa sarili nating gawa. Dahil po ito sa gawa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Na-appreciate po ba ninyo yun? Ano po? Hindi natin pinipili ang Diyos eh. Ang Diyos mismo ang pumili sa atin kahit hindi po tayo karapat-dapat. So dito po, makikita natin sa una pong punto na ano ba ang role ng vine dresser, siya po ang pumipili. Pangalawa naman, siya ang nag-aalis ng mga sanga. So hindi lang po pala role niya magtanim, kundi isa po sa role ng vine dresser po talaga, siya ang mag-alis ng mga sanga. Ano po yung mga sangang ito? It pertains naman po doon po sa mga tao na nagsasabi lang sila ay mananampalataya, pero hindi po talaga sila konektado sa Panginoon. Meron po tayong tinatawag na believer and unbeliever. Ano po ito? Yung mga unbeliever na tao, sila yung mga tao na hindi po talaga sumusunod sa ating Panginoon. While the believer naman, sila po yung nakakaunawa at sumusunod sa ating Panginoon. Tanong mo nga katabi mo, are you a believer o unbeliever? Pastor, believer o joke lang? Alam mo, di ba? Mga kapatid, paalala po ito sa atin. Dapat alam natin sa ating mga sarili na talaga kung tayo ay believer. Bakit po believer? Naniniwala tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Dito po, siya ang nag-aalis ng mga sanga. In verse 2a, sinabi po niya, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ang role po pala ng isa pong vine dresser, hindi lamang basta pagkatanim niya, hahayaan na niyang mamunga yung puno na yun. Hindi po eh. Dahil sa kanyang matyagang pag-aalaga, nakikita niya kung ano yung mga sanga na talaga pong sanga lang, hanggang doon lang, hindi talaga nagbubunga. Kaya po mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo, lahat tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Mabigat po yung salita niyon. Ano po? Pero totoo po yun. Bakit po sinabi na bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, pero bakit hindi lahat ay anak ng Diyos? Kasi ang binigyan lamang niyang karapatan na maging anak ng Diyos, sinabi sa John 1:12, ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya
na binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kapatid, paalala po ito sa atin, nagbubunga ka ba? Ito po kasi yun Kasi maaaring masabi natin, matagal na akong Kristiyano. Ang dami ba na ng bunga Ano po? Pero alam niyo po ba, nakaka-determine lang ng bunga natin mga mananampalataya ang Diyos. Alam ng Diyos kung totoo kang namumunga. Kaya po dito sa part po na ito, maalala po natin, inaalis niya ang bawat sanga hindi nagbubunga. Maaaring konektado ka sa puno, pero kapag sanga ka lang, at ang goal mo talaga, bakit ka naging sanga, dapat mamunga ka, may pagkakataon aalisin na talaga ng Diyos. Tama po ba? Masakit po yung katotohanan. Pero paalala po ito sa akin, bakit ka naging mananampalataya? Para mamunga ka. At sa punto nga po na ito, ay maaaring ito po ay na-share ko na po ba? Doon po sa ilan nating mga mananampalataya yung story po ng The Story of My 200 Pesos. Ito po yung story na aking pong buhay na dito po na-check ako ng Panginoon na nag-preach na po ako ng salita ng Diyos. Pero pinaalala po niya sa akin way back then when I was a grade 7 na meron po akong nakitang 200 pesos sa lapak ng school at anong ginagawa kapag nakakita ng pera? Anong ginagawa? Ha? Hindi, tinitingnan muna. Diba? Tinitingnan muna. Totoo ba ito? Fake ba ito? Diba? Okay. Pag na-recognize mo, totoo pera yan. Yung iba, tinatapakan. Diba? Kasi di ba po, may kakamutin, pero gagawin din pero di ba po, nung panahon na to, bata pa ako Di ba po pamana ng palataya. Then, pinaalala po ito sa akin ng Diyos na nung nakita ko yung pera, dinampot ko, binulsa ko, ulitin ko, live po tayo, hindi pa po ako dito mana ng palataya. Okay? Nung binulsa ko, tinago ko yung mga kaklase ko, nagkakanapan sa classroom, baka may nakikita ko yung pera, ganito ganyan. Siyempre, pag may kasalanan ka, ano ginagawa mo? Siyempre, lanchalant lang, nandun ka lang sa gilid, di ba? Parang feeling wala kang pakialam. Pero that time po, alam niyo po ba, inuusig na ako na akin po konsensya. Pero hindi ko pa rin binalik kasi mapapahiya na ako Di ba? Mapapahiya na ako that time. Pero alam niyo po ba, nung time na yun, pinatawag ng aming advisor, lahat po ng aming magkakaklase, sino ang hindi hinala mo kumuha ng iyong pera. Totally, hindi mo naman po ninakaw Kapabayaan niya kasi yun Hindi joke lang. Sinisiba, kapabayaan niya hindi niya ingatan Pero that time, alam niyo po ba, umuwi kami, nagastos ko yung pera. Pero nung ako po ay nag-preach na, naalala ko po at nag-prepare ako ng sermon, may pinaalala sa akin ng Diyos. Di ba may ninakaw ko pang, hindi naman siya ninakaw Di ba meron pa pang itinakaw 200 pesos? Sa akin, ibalik mo. Yun po yung conviction sa akin Alam niyo po ba, may laman yung Gcash ko nun Taga-Bicol po yun, nakaklase ko. Kung nanonood ka man ngayon, hi. Binalik ko. May tubo ko siyempre, di ba? May tubo, ilang taon na yun Pero alam niyo po ba, nakalimutan niya na yun. Nakalimutan niya na yun Pero alam niyo po ba yung sabi ko, inamin ko lahat. Pastor na ako, ito ganyan, pinunbig ako ng Panginoon na ibalik sa'yo yung 200 pesos. Pero alam niyo po ba, that moment po pala, nangangailangan pala siya ng pera. Pero alam niyo po ba, nung po na-realize, na kapag ito po pala talaga ay konektado sa Panginoon at gusto ng Panginoon na ituloy talaga yung puso mo, gagawa siya kahit maliliit na kaparaanan para mapatunayan kung totoong konektado ka talaga sa Kanya. Tama po ba? Totoo kasi, pwede ba nakalimutan yun Hingi ko na ng tao niyo sa Panginoon, pagkawalan mo na 200 pesos ang naman yun. Yung iba ka, nagbilin-bilin pa din ako di ba? Ganyan di ba? Pwede i-justify ko yun Pero hindi po Kahit maliit na bagay, kung talagang konektado ka sa Panginoon, ayaw ng Diyos na kahit may katiting na kasalanan, ay maghari sa puso mo. Alam niyo mo ba, nung time na yun, syempre may tubo. At ito yung nangyari pa. Nag-build yung relationship ko po doon sa akin pong kaklase, siya na ngayon yung nangamutan sa akin. Diba? Napilde. Tapos nung time na yun, sabi ko, Pastor, baka kailangan ko lang po ng ganito ganyan. Siyempre, napahiram ko na po. Pero nalalaman ko, parang ako na lang ata ang tao ngayon, nahihirapan mo lagi. Na-check ko na ulit siya sa part ko na yun. Pero, paalala lang po ito sa ating mga kapatid. Ano ba yung mga bagay na chine-check sa iyo ng Panginoon? Ipaalis mo na ngayon.
Tama po ba? Kasi hindi ka mag-grow eh. Hanggat nakatusok yan sa puso mo, may pinapaalala ba sa'yo na nagawa ka dati kamalian? May pinapaalala ba sa'yo ang Diyos na gawin mo na dahil ito na yung tama at may kakayanan ka na ngayon na gawin kung ano yung tama na dati hindi mo nagawa, gawin mo na ngayon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, it is the perfect time. Tagalogin mo, ito na yung perfectong panahon para itama mo ang iyong pagkakamali. Amen po ba? So bakit? Kasi huwag mo nang asayin na ang Diyos pa magturo sa iyo sa masakit na paraan para matutunan mo yung bagay na dapat natutunan mo na sa iyong pagsunod pa lamang. Amen po ba? So dito po in verse 6, sinabi rin doon, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, at ihahagis sa apoy at nasusunog. Mga kapatid, masakit po itong katotohanan. Pero katotohanan, sinicheck po tayo ng Panginoon na ang hindi nananatili sa Kanya, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Maaaring maging Kristiyano tayo sa loob ng mahabang panahon, pero kapag sinicheck ka na ng Panginoon at ayaw mo pa rin magpatama sa Kanya, mga kapatid, papunta ka na sa lugar o kung saan ayaw na ayaw ng Diyos na puntahan mo. Kaya po, dito po natin makikita at mismo kasunod nun na sinabi ni Jesus, sapagkat apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala ka sa Panginoon. Amen po ba? Blessing na nga po yun eh. Mapaalala sa atin yung mga dati natin kamalian eh. Tama po ba? Blessing na yun eh. Grace na yun ng Diyos eh. Pero kapag hindi mo pa rin nakikita yung grasya ng Diyos na yun na tinutuloy ka sa part na yun, baka po nasobrahan ka na sa pagkabulat at talaga pong minahal mo na yung kasalanan. Kaya po mga kapatid, paalala po ito sa atin, we must not be professing Christian lang, but not genuinely saved. Magkaiba po kasi nagsasabing mananampalataya ka, pero yung puso mo hindi pa rin ligtas. Kaya po ang tunay na ligtas, nagpapabago ng buhay. Sabihin mo sa katabi mo, bagong buhay. Okay. Magbagong buhay ka na. Sabihin mo na, magbagong buhay ka na. Ikaw din. Okay. Diba po, kasi yun yung katunayan eh, mga kapatid. Huwag mo nang antayin na turuan ka ng Diyos sa masakit na kaparaanan. At ito po kasi yung nangyayari eh. Ano po? Yung iba nagpo-profess lang na sila ay Kristiyano pero hindi naman po talaga tunay na konektado sa Panginoon. Kapag ang patay na sangang ito ay hindi naalis sa puno, maaari itong maging hadlang sa paglago ng ibang sangang namumunga. Ganun din po yan sa church eh. Ganun din sa iglesia ng Panginoon eh. Tama po ba? Kapag alam na natin na hindi na namumunga isang bagay, ang pag-alis sa kanila ay isang uri ng pagpuprotekta sa mga sanga upang ito ay huwag makahawa. Nakakita na po ba kayo ng mga taong ina-isolate para huwag makahawa, di ba? Noong panahon po ng pandemic, di ba? May mga tao sa atin medyo ina-isolate para huwag makahawa. Yun ba ay para ipakita sa kanila na hindi sila mahalaga? Hindi po eh. Pinapakita lang yun na maprotektahan sila. Ganun din po sa isang puno ng ubas. Ang ginagawa mo ng vine dresser, inaalis talaga yung mga sanga na yun. Kasi sanga ka lang dyan eh. Pero hindi mo nagagawa yung purpose mong mamunga. Kaya po paalala to sa atin, nakakahawa ka na ba? Baka po kasi mga kapatid, ikaw po ang nagiging sanhi para huwag magpatuloy ang iba. Nawa po, huwag po tayo maging ganon. Di ba po, ang isa pong bulok na prutas, kapag napadilid ito, kahit gaano siya kahinogo, kahit gaano siya kaganda, darating at darating ang panahon dahil kadilid ka noon, magiging ganon ka din. Tama po ba? Pero mas maganda, mapadilid ka na, doon na sa namumunga. Tama po ba? Nakakita ka na sa kapatid na grabe yung pananampalataya, didilid ka doon. Bakit? Kasi nakikita mo kapatid, paano ba ganyan lumalit yung pananampalataya mo? Di ba po, yun yung magandang yun yung magandang impact ng buhay eh. Pero yung isang impact ng buhay na, yung kapatid mo nga, hindi sumisimbo, pag-ligo eh. Siyempre ako din, di ba? Mostly na, even the bad things influence others. Ang tanong ko lang po sa inyo yung ganito, mabuting influensya ka ba sa iba? Tama po ba? So dito natin makikita yun eh. At ulitin ko po, to have a fruitful life,
connect to the giver of life. So, ito po yung pangatlo. Ito yung pangatlo na way po ng isa pong vine dresser. Ano po yung kanyang pangatlo pong ginagawa. Hindi lamang basta inaalis niya yung mga sangang hindi namumunga. At ito rin po yung pangatlo at napakaganda niyang ginagawa. Siya ang nagpuputol at naglilinis sa sanga. Magkaiba po yung inalis ka dun sa puno. Pero magkaiba yung tinatawag nating pruning. Alam niyo po ba yung pruning? Alam mo, di ba? Sa mga maghahalaman dito, mas ginagawa nila yung pruning stage doon po sa mga sanga na mabubunga na. Tama po ba? Ito naman po ay nag-repertain sa mga Kristiyano na ginagamit na, pinapalago na ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon at talagang pong inaalaw ng Diyos na masaktan siya, manghina siya. Bakit? Kasi tinuturuan siya ng Panginoon. In verse 2b, sinabi po doon, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Hindi ka tinuturuan ng Diyos na magkulang para hindi ka malayo ka sa Kanya. Minsan, inaalaw ng Diyos na magkulang ka para makita mo na siya lang yung kasapatan niya. Amen po ba? At dito po maganda nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ibig sabihin po, di ba, mga kapatid, mapalad ka kapag pinupurong ka ng Panginoon. Mapalad ka kapag may chinichisel pa na ugali sa iyo ang Panginoon. Bakit po? Kasi anak ka talaga niya. Tama po ba? Di ba po? So dito rin natin makikita. Narinig niyo na po ba yung katanungan na, di ba Christian yan? Bakit ganyan ang ugali niya? May nakapagsabi na po ba sa inyo ng ganyan? O baka mismo yung asawa niya, nagsasabi sa inyo ng ganyan. Uy, di ba Christian ka? Ba't nagmumura ka ba? Uy, di ba Christian ka? Ba't nagsashot-shot ka ba? Ganyan. O, di ba Christian ka? Bakit? O, pwede nyo nga pong sabihin sa asawa nyo, di ba sabi ni Pastor, magalit? Pwede yung ganyan yan Pag nag-aaway kayo, pag nag-aaway kayo, uy, di ba sabi sa church, magmakalan lang daw. Yung galit na pero mahal pa yung asawa mo. Paano kaya? Paano niya na ipaparating na mahal niya asawa niya? Kahit galit kayo? Hindi niyo pinaparating. Pastor, tahimik na lang ako sa bahay. Ganito, ganyan. Pero dito po natin makikita, di ba? Mostly ito po yung pag-gising sa atin Kapag Kristiyano ka, akala ng mga tao sa paligid mo na Kristiyano ka, kadikit na noon yung buhay mo naiiba sa kanila. Tama mo ba? Kadikit na nun Kasi ang isang tunay na mananampalataya, bago po talaga yung buhay niya. At huwag po kayo magtataka kapag ang buhay po ng isang mananampalataya ay talaga pong may time na bumabagsak pa rin sa kasalanan, o kaya naman po may time na talaga pong nangihina pa rin. Because the church is the hospital of sinners, not a museum of saints. Sa Tagalog po nito, ang iglesia po ng Panginoon ay gamutan ng mga makasalanan at hindi po paradahan ng mga banal. Ulitin ko po kasi marami po nagsasabi, di ba minsan, tayo mga mananampalataya na lang nagkokontrahan pa Tayo mga mananampalataya, mas banal ako dyan, mas mahaba ako mag-pray dyan, ay mas magaling ako dyan, ay mas marami ako natuturuan dyan. Mostly tayo mga mananampalataya nagbabanggaan Pero alam niyo po ba, dito ay binabalik tayo ng Panginoon. Kung tutuusin, lahat naman tayo sugatan Ginamot lang tayo ng Panginoon, kaya Kanya ginagamit ngayon. At hindi po inalaw ng Diyos na kaya ka naging banal ba? Dahil ba pakita mo na mas hindi banal yung iba? Hindi po ganun Nagiging banal ka dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya po sa part po na ito, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, nasa ospital ka ngayon. Medyo negative siya, Medyo negative sa part na yun. Pero alam niyo po ba? Napakaganda ng gamutan natin. Kasi yung gumagamot sa atin, alam niya kung saan tayo gagamutin. Sa ating puso. Amen po ba? Ang Panginoon ang manggagamot natin sa iglesyang ito. Kaya po hindi po natin dapat isang tabi po yung mga bagay po na yan. Ulitin ko, the church is a hospital of sinners, not a museum of
saints. Ano po, hindi po tayo nagpapabanalan lang dito ha, pero yun po talaga yung tawag sa atin ng Panginoon. Be holy, for I am holy. Dapat po talaga maging banal tayo. Lahat tayo nasa proseso pa para mamuhay ng may kabanalan. Pero huwag naman po natin i-down ang iba kapag hindi pa sila namumuhay doon. Tama po ba? Kasi gusto ng Panginoon na mag-grow tayo unti-unti, ano po sa Kanya pong biyaya. So dito na nga po, makikita ninyo, may video po ako dyan. Diba? Namumunga na siya eh. Pero pinoprune pa rin. Bakit po kaya? Kasi gusto ng Diyos na yung mga bagay na natutunan mo dati, mas mag-improve ka pa ngayon. Tama po ba? Ano po? Sino po nakapag-prune na dito? Marunong po ba? Alam ko si Chairman. Chairman, nagtanig lang po kayo din sa inyo. Ano po? Diba, mga kapatid, kapag nagpo-prune po ang isa pong vine dresser, talaga pong pinipili lang niya yung mga alam niyang mamumunga pa. Tama po ba? Example, mapagpasensya ka na ngayon. Kristyano ka ha, mapagpasensya ka na ngayon. Pero, napapagpasensyahan mo na yung asawa mo. Ganyan. Pero, nung time na yun, akala mo, tagumpay ka na din, mapagpasensya ka na. May inalaw na sitwasyon ng Diyos na hindi pa rin kapasensya pasensya. Yun po yung tinatawag nating pruning stage eh. Ano po, akala mo mabunga ka na sa part na to, pero tinuturuan ka pa rin ng Panginoon dito. Bakit po? Kasi gusto niya na mas maging mabunga ka pa. Amen po ba? Tingnan nyo ngayon ang tabi nyo kung pinupruning na yan ng Panginoon. Nabansod na ba? So dito po makikita natin, ano po, kapag ang isa pong mananampalataya ay tunay na naisama na po sa katawan ng ating Panginoon, dapat mong malaman na ang vine dresser ay may kakayanan na pusaran ka. Kapag ikaw ay tunay na naka-incorporate sa Panginoon, dito pinapakita na pinapangaralan ng mga bagay o bahagi na tanggalin niya na isang namumungang sangay. Pastor, bakit tatanggalin? Namumunga naman. Kasi ang layunin nito upang mas mamunga ka, katulad ng mapagpasensya ka na dati, tapos biglang may isang Kristiyano na tuturuan ka pa rin po sa biyaya ng Panginoon. So, in pruning stage, dito mo natin makikita, ang pangunahing layunin ng Diyos sa buhay mo ay hindi lamang para bigyan ka ng ginhawa, kundi palaguin ang iyong pong karakter. Amen po ba? So dito po makikita natin, may napabago na po ba sa karakter ng katabi nyo? Pastor, dragon siya dati, Leo na ngayon. Okay, at least nagbago. Ano? At least nagbago. Pastor, tigrid ko dati. Pero ngayon, pusa na lang. Pero nangangalimot pa din. Pero at least may pagbabago, di ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, nawa po, kung saan ka man pinapalago at binabago ngayon ng Panginoon, dalangin ko po, huwag ka lamang mag-stay dyan. Unti-unti, isuko pa po natin ang ating buhay sa Panginoon na Lord, baguhin mo pa po ako. Amen po ba? Kasi hanggang buhay ka, may pagkakataon pang baguhin ng Diyos. Ano po, ang buhay ng iyo pong karakter. Ulitin ko po, to have a fruitful life, connect to the giver of life. At sa ating pong panghuli, sa ating pong pangatlong punto, ano po, bakit kailangan isama ang isang tao sa katawan ni Kristo? Ang pangatlo po natin punto, dahil dapat niyang dapat malaman natin kung sino ang tunay na makikibahagi sa puno. Yung una, kilala mo na yung puno, ang Panginoong Hesus. Yung pangalawa po, alam mo na kung sino yung tagapag-alaga. At yung pangatlo, dapat alam mo kung sino naman yung makikibahagi o partaker doon po sa bunga o doon sa puno. Dito po makikita natin in verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin po, sino po yung partaker? Ano po, kapag panitado ka na sa Panginoon at may nag-aalaga sa'yo, sino yung partaker doon? Tayo po eh. Tayo yung makikibahagi doon po sa puno. Amen po ba? Bakit po tayo binabago ng Panginoon? Kasi sino unang nakikinabang? Di ba po tayo mismo? Tama po ba? Nakikinabang pa kayo sa pagbabago ng Panginoon na ginagawa niya sa inyo? Amen po, di ba? Tama. Ikaw at ako po iyon. So sinabi rin po in verse 7, if you remain in me and my words remain in you.
Dito po makikita natin, kapag nananatili ka talaga sa Panginoon at nananatili ka sa Kanyang mga salita, doon makikita ang iyong tunay na paglago. Nananatili ka pa ba sa Kanyang mga salita? Amen po ba? Dapat po manatili. Kasi kapag hindi ka na nananatili sa salita ng Panginoon, na maaaring nananatili ka na sa iba. Incorporate new believers into the body of Christ by connecting them to a life group. Dito na po mas didiin na natin mga kapatid kasi gusto po namin sa church po na ito, sa biyaya ng Panginoon, na hindi ka lang basta malik sa Panginoon. Kasi gusto rin po namin na ma-incorporate ka dito po sa mga mananampalataya na konektado rin po sa ating pong Panginoon. Bakit po mahalaga ang life group sa church? Kasi hindi po araw-araw malakas ka. Hindi po araw-araw nakatayo ka. Hindi po araw-araw ikaw yung magiging source ng kalakasan o encouragement ng iba. Darating at darating ang panahon, manghihina ka at inaalaw yun ng Panginoon para makita mo na may mga kasama ka. Amen po ba? Kaya po, may life groups po tayo at ito po yung ating mga palalakasin pa. Pero ito po yung dati kong picture ng mga life groups po na dinuturoan ko. Yung isa sa Bicol, ito sa Bicol, yung isa po, yung pa nga po si Makmak pala yung pa si Makmak. Pero, yan po yung mga tinuturoan ko noon. At pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na kailangan mong mapasama o mapabilang sa life group. Bakit po? Kasi yung mga life group mo, ang magiging katuwang mo, hindi para makita mo na magagaling na kayo, kundi po makikita ninyo na sa biyaya ng Panginoon, pare-parehas kayong lumalago sa pagkakakilala sa Kanya. Hindi po kayo nagla-life group, hindi po kayo nagpapalakasan para makita niyo kung sino yung mas magaling sa inyo, sino yung mas sumusunod sa inyo. May life group po tayo para ito po ay makita natin na gusto ng Diyos na may kasama kang lumalago sa Kanya. At maaaring ikaw ay magtagumpay sa iba't ibang larangan, mahusay ka sa iba't ibang mga talento at mga ministeryo. Pero kapag hindi ka po konektado sa ating Panginoon, it is all useless po. At ano po yung tinutukoy dito? Ang partaker o beneficiary po ng vine ay yung mga taong konektado lamang sa Kanya. Tama po ba? Ang mga partakers po, beneficiary lamang ng vine ay yung konektado po sa Kanya. Dito po natin makikita na not only the people we invite, but also a life changing by Christ. Hindi po dapat nakikita dito, in verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Di ba po, kapag lumalago po pala ang isang mananampalataya, napaparangalan mo ang iyong Panginoon kung kayo ay masaganang nagbubunga. Di ba ba napakasarap? May taniman ka, tapos yung taniman mo na yon, nakikita mo nagbubunga. Di ba po yung may-ari, matutuwa talaga eh. Tama po ba? So, pero kapag nagpatanim ka, tapos yung mag-aalaga mo naman, papaya, hindi talaga, okay lang, mamunga ka o hindi. Binagyo na, hindi pa rin nililit, o madamo na yung taniman, hindi pa rin malinis. At din ako sa last part, sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Ibig sabihin po, paalala po ito sa atin, kapag namumunga ka, ito po ay evidence na ikaw ay talaga pong disipulo ng ating pong Panginoon. We are called to bear much fruit. Pastor, ano po yung fruit po na yan? Hindi po lamang ito yung literal na prutas, kundi yung fruit po na tinutukoy dito is the fruit of the Spirit. Ano po, yung prutas po na ito, ano po yung bunga na ito, nang ikaw ay maging mananampalataya, ang bunga po ng Espiritu ng Panginoon na ito, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay puno-puno ng kagalakan, ikaw ay may kapayapaan, ikaw ay mapagpasensya, ikaw ay mabait, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay mahinhin o maamo, at meron kang pagpipigil sa iyo pong sarili. Yan po yung mga bunga eh. Tingnan nyo nga po, may bunga ka na ba dyan? Tingnan nyo muna, tingnan nyo, may bunga na ba ako, Lord? O baka ngayon, hanggang ngayon, hindi ka pa rin mapagmahal. O kaya ngayon, hindi ka pa rin
mapagpasensya. O kaya naman ang gawin, wala ka pang kontrol sa iyong sarili. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng ating Panginoon. That is the fruit of the Spirit. Kapag nasa iyo na yan, hindi mo masasabi na nasa iyo na yung lahat eh. Tama mo ba? Pero salamat sa Panginoon kasi may ilan na po na nakikita yan sa buhay natin. Pero huwag po tayo mag-i-stay doon. Dapat araw-araw nakikita po natin may binabago ang Diyos sa atin. Again, to have a fruitful life, connect to the giver of life. At sa ating pong pagtatapos, sa umaga po na ito, makikita po natin, bakit po kailangan natin na incorporate ang mga tao sa katawan po na ating Panginoon? Bibigyan ko po ng linaw. Number 1, kasi dapat niyang malaman na tayo po dapat ay konektado sa puno. Pangalawa, dapat natin malaman kung sino ang tunay na tagapag-alaga. At yung pangatlo, dapat natin malaman kung sino ang tunay na makikibahagi sa puno. At bago po tayo magtapos, sabihin mo sa katabi mo, welcome to the club. Ayan, okay. So, bakit po welcome to the club? Hindi po ito yung 60 na, senior na, alam mo. Pero yung wala po sa edad wala po sa edad dito na kapag na-incorporate tayo sa Panginoon at nandun ka na sa club niya, di ba po, nalaman nila yung mga club o samahan, meron po silang mga rules kampani na dapat ito yung responsibilidad na dapat nila magawa. Ang church po ganun din Meron po tayong goal, meron po tayong gustong abutin, pero ang gusto po ng Panginoon ay sama-sama natin itong abutin. Sabi po mga magagawa ay tagapag-guide, tagatulong lamang po, pero hindi po namin kayang gawin po yung lahat. Pero sa biyaya ng Panginoon, bakit po nandito tayo? Kasi gusto niya na sama-sama po tayong lumalago at ma-incorporate ang bawat isa sa katawan ng ating Panginoon. At ito po yung napakaganda nun Only a life that is incorporated into Christ bear much fruit. Gustuhin mo mang mamunga, gustuhin mo mang maging mabait, gustuhin mo mang maging mapagpasensya, pero kapag hindi ka araw-araw nakakonekta sa Panginoon, maaari ngayon, ito yung bunga mo, pero bukas hindi na yun yung bunga mo. Tama mo ba? Pero kapag konektado ka lagi sa Panginoon, mapagpasensya ka ngayon, piles ka ng Panginoon sa ibang larangan, maging mapagpasensya ka pa rin. Di ba po? You can only bear much fruit kapag konektado at kasama ka sa katawan ng ating Panginoon. Because the true measure of an intimacy in God is not our ministry, but our Christ-likeness. Ulitin ko po hindi po sukatan na ikaw ay malapit sa Panginoon kapag marami ka ng ministeryong nagagawa sa Kanya. Ito tumutugtog, umaawit, sumasayaw ka na, tatambolin ka pa. Ano po? Yes, magaganda po yun. Gawain natin yung mga mananampalataya. Pero hindi po sukatan ng ating malalim at madiin na pagkakakilala sa Panginoon ng mga ministeryo lamang. At yun po ay ang katunayan. Makikita lamang na intimate ka sa Panginoon kapag nakikita sa iyo yung buhay ng Kristo. Amen po ba? Yun po yung tunay na katunayan. Kasi kapag ikaw ay Christ-like, namumuhay ka at nakikita sa iyo ang Panginoon, susunod na lamang doon na hindi na sa iyo mabigat ang mga ministeryo. Kahit marami kang ginagawa, ano na lang po yan addition na lang po yan. Pero ang pinaka-main goal, maging kawangis ka ni Kristo. Tama po ba? Niyayanig na ng Diyos ang buong mundo. Niyayanig na ng Diyos ang Pilipinas. Ikaw, kailan ka mayayanig sa katotohanan na kailangan mo ng magbago? This is the time, mga kapatid. Kaya po, sa ating po pagtatapos, ay hayaan po banggitin ko yung sinabi ko sa Awit chapter 1 verse 3. Katulad na yung punong kahoy sa tabi ng isang batisa, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Gusto mong maging matagumpay sa larangan na iyong tinatahak ngayon? Pumunta ka lang sa Panginoon. Huwag kang aalis sa Kanya. Kasi maraming tao, ang unang-unang ginagawa nila kapag nahihirapan na lumalayo sila sa Diyos. Kasi akala nila doon nila makahanap yung tunay na kagaanan,
Di, mas malaya ako doon eh, okay ako doon, hindi po eh. Kapag mas lumalayo ka sa Diyos, mas napapalapit ka sa kapahamakan. Kaya po, paalala po ito sa atin, ano man ang iyong gawin, siya ay nagtatagumpay. Gusto natin lahat magtagumpay sa mundo ito. Tama mo ba? Wala naman dito ang pinanganak kung gusto mo lang maging talunan, laging api-apihan. Hindi po yun eh. Gusto natin lahat magtagumpay. Pero ito nga po yung maganda eh. Gusto natin magtagumpay. Pero binigay pa sa atin ng Diyos yung guide niya. Kung ano yung mga way na kailangan natin gawin para magtagumpay. At bago ko po ibigay yung ating pong mga live questions, ay hinihiling ako po na sandali po tayo pumigil. At tayo po ay bago mag-pray, isipin po ninyo, kung ikaw ay konektado sa katawan ng ating Panginoon, anong parte ka ng katawan ng ating Panginoon? Ikaw ba ay isang parte ng katawan ng Panginoon na masunurin? O ikaw ba yung isang parte ng katawan ng Panginoon na napakahirap lumago? Pero katulad po ng isang katawan, kapag may masakit po sa isang parte ng katawan, ramdam to ng buong katawan. At bilang isang iglesia po sa oras na ito, gusto ng Diyos na hindi lang tayo malik sa Kanya. Gusto ng Diyos na maisama tayo mismo sa Kanyang katawan. Kaya, anong gusto mong paglilingkod na gawin sa Panginoon? Napapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga kapatid natin na nag-step up. Nakikita natin yung puso nila na handang magpagamit sa Panginoon. May mga usher, may mga back-up, may mga presider, may mga awit po tayo na dati ay nag-challenge lang po sila, pero ngayon ay ginagampanan na nila. Salamat sa Panginoon dahil parte na po sila ng mga ministeryong ito. Pero ang tanong po sa atin sa umagang ito, are you truly incorporate into the body of Christ? Madali pong sabihin na tayo mga Kristiyano, pero napaka-imposible pong ipabuhay natin ito araw-araw. Sa ganang atin, pwede sabihin natin, kaya ko to, lahat kaya kong gawin. Pero the Lord reminded us, apart from me, you can do nothing. Kaya, tayo po ay sama-samang manalangin sa umaga po na ito. Aming Diyos at aming pong Ama, nagpapasalamat po kami sa mensahe mo po ngayong umaga na we must be incorporate into the body of Christ. Sapagkat alam po namin na katulad ng mga imahe na amin pong nakita kanina, pwede namin sabihin Kristiyano kami, pero kapag kami ay malayo sa church, maaaring kapahamakan po naghihintay sa amin. Kaya dalangin ko po Panginoon sa aking po mga kapatid na nakikinig po ngayon, huwag na po nawa nilang naisip na lumayo pa sa iyo. Pagkos kahit sila po'y nahihirapan, may mga pinagdadaanan, mas pinipili pa rin po nilang ilapit ang kanila pong buhay sa iyo. Dahil ikaw po talaga ang Diyos na may kakayanan ng tumuwang po sa amin. The church is a hospital of sinners, not a museum of saints. Napakaganda po ng katagapon na iyon. Na Lord, lahat po kami ay makasalanan. Lahat po kami ay namumuhay sa karumihan. Pero salamat dahil dinipon mo po kami sa iglesyang ito na hindi po para makita namin ang karumihan ng bawat isa. Kundi Lord, dinala po kami dito dahil nare-recognize namin na sa kabila po ng marurumi naming buhay, pinabot mo pa rin po kami, Panginoon. At nawa po ang iyong pong pag-ibig na hindi nagmamaliw ang siya pong patuloy na maunawaan namin maging motibasyon namin na dahil mahal kami ng Panginoon, gusto namin maging kawangis niya araw-araw. Lord, salamat po sa umagang ito. At katulad ng binasa po namin sa John chapter 15,
You are the vine and we are the branches. Kami po ay mga sanga lamang na wala pong kakayanan na mamunga kung hindi po kami konektado po sa iyo. Kaya dalangin ko po, Panginoon, lagi mo po kami i-connecta sa iyo. Lagi mo po kaming pagbungahin, Panginoon. At kung meron man po sa aming mga kapatid na kini-question ang kanilang pagsunod sa iyo, na parang kahit ilang taon na po ay parang hindi nakikita ang bunga ng kanilang paglilingkod, dalangin ko po, Panginoon, ipaunawa mo sa kanila na there is a season for everything. Maaaring hindi pa po ito yung kapanahon na namin para mamunga, pero alam po namin na kung kami faithful na laging konektado sa iyo, time will come na darating po yung panahon na makikita namin ang mga bunga ng aming pong pagsunod. At yun po ang bunga ng bagong buhay na binago mo at nakikita si Kristo sa amin, O Diyos. Salamat po sa umagang nito. Ikaw po ang aming maparangalan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Pastor, sa mensahe ng Panginoon na pinadala po sa amin. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan naman ng ating mga handog na nadalhin dito sa ating harapan. Salamat, Panginoon, sa handog ng bawat isa sa umagang ito, Panginoon, Lord God. Ito po, Panginoon, ay pasasalamat namin sa iyong mga biyayang pinagkaloob sa amin sa araw-araw, Panginoon, at sa walang sawang kabutihan na pinaranas mo sa amin sa araw-araw, Lord God. Awa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatago na po tayo sa ating mga announcement. Regular activities natin, Sunday service sa Naga Road, 9 a.m. po ng Sunday. At ang ating mga houses of prayers naman po, napapatuloy po sa Bolbo Family and Manoyo Ono po. Pero samantala po kaming nag-ho-home sa bahay po ni Ate po. Ang mga ating Sunday school po, Ayos ko lang po kahapon po ay nag-attend po kami ni Sister Joy ng seminar po para sa Sunday School po. No? Ipagpalain kami ng Panginoon na bigyan na ng wisdom na makaturo sa ating mga kabataan. Ang aming mga live group, ating mga live group din napapatuloy po sa iba't ibang labors natin. At ating donors worship sa Burdenville naman po. Maraming salamat po sa lahat. At sa bagan na po si Pastor Rodel para sa ating po si prayer and meditation.
din natin ang ating bisita, si ating Sister Sharon. Sharon is Babae. pero tawagan ko na po si Pastor Rodel para sa ating closing and prayer video. Sarang po yan. Pero makalaki po. Ayan. So, salamat po sa Panginoon at tayo po muli ay magpapakasapot sa pagsamba natin sa mga po ito. At tinaniya ko po si Nanay Mirna na samahan po sa kanyang pong kaarawan. Awitan na muna natin si Nanay Mirna Manutigo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so, sige po, tayo na po tayo lahat. Ayan po, isasama na lang po natin sa prayers si Nanay Mirna at even si Ate Shara. Ano po sa kanya pong pagbiyahe mamaya. So, tayo po ba ay pinagpala ng salita ng ating Panginoon? Amen. So, sige po, tayo po ay magwakas na po sa panalangin sa umaga po na ito. Pero bago po yun, ay magkaroon po muna tayo ng konting panahon para personal po kayong lumapit sa Diyos. Lord, ano yung aking gagawin ngayong linggo na napakinggan po ang iyo pong minsan? Sandali po tayo manalangin at tayo po mismo ang magsalita sa Panginoon na Lord, gusto ko pong ikumit sa iyong linggong ito para gawin po ang mga bagay na ito. Sige po, tayo po ay sandali po manalangin personal. Aming Diyos at amin pong Ama na banal at kakila po sa lahat. Maaring ang mensahe po na aming napakinggan ngayon, in John 15, ay may ilang beses na po namin nabasa o ito po ay naituro na sa amin ng iba pong magagawa. Pero alam po namin, Panginoon, na sa umaga po na ito, ay mayroon ka po sa amin mga fresh revelations na gusto mo pong lakaran namin sa loob po ng Diyos po na ito o sa amin pong pamumuhay bilang iyo pong anak. Dalangin ko po, Panginoon, na anuman po yung mga pagtuturo na ginawa mo po sa amin sa umagang ito, ay dalhin po namin, Panginoon, at ito po yung aming sa buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na katulad po ng paalaala mo sa amin, na maaaring may mga pagkakataon na kami po ay maaaring makikita namin na wala pong bunga ang lahat na aming ginagawa. Pero Lord, you are reminding us na dahil ikaw po yung puno namin, Panginoon, hindi mo po hahayaan na habang panahon ay hindi po kami magbunga, lalong-lalo na kung nakikita mo po yung katapatan namin sa amin pong pagsunod po sa iyo. Dalangin ko rin po, Panginoon, na Lord, hindi po measurement ng aming paglilingkod ang makita lamang po ng ibang mga tao ang mga ginagawa mo sa iba't ibang parte ng church po na ito. Kundi alam po namin, Panginoon, na ang measurement po ng aming paglago ay yung maging kawangis mo po kami, Panginoon. At ikaw lamang po nakakaalam po noon, O Diyos. Kaya po, dalangin ko po, bigyan mo po kami ng puso na handa pong magpasakop, sumunod, at lagi po, Panginoon, alamin kung ano po ang kayong kalooban sa amin pong mga buhay, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sa mga natapos po namin gawain sa loob po ng linggong ito. Patuloy po namin pinapagpala ang pangalan mo sa mga dumalo po sa children training, Panginoon, even sa kahapon po sa move ng mga kabataan sa Bulacan. Salamat sa iyo pong pag-iingat. Salamat sa mga itinuro mo rin po sa aming mga kabataan. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi po doon magtapos, kundi makita po namin, Panginoon, na habang tinuturuan mo po kami,
ito po ay way mo para magamit din po ang mga tinuturo mo sa amin para maibahagi po namin sa iba. Amin din po pinapapasalamat ang kaarawan po ni Nanay Mirna. Salamat Panginoon sa dagdag na taon mo po sa Kanya at alam po namin na ang Kanya pong katapatan sa pagsunod po sa iyo ay magbubunga po ito ng pangwalang hanggan, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo po sa Kanya at alam po namin, Lord, na sa mga pagsunod po niyang ginagawa sa iyo ay Lord, nakahanda na po ang mga bagay na gusto mo pong pagpala sa Kanya. Hindi man po ito material o maaaring ito po, Panginoon, ay mga hindi pa na niya nakikita ngayon. Pero alam po namin dahil anak mo siya, ikaw po ang Diyos na magpapala po sa lahat ng aspeto ng kanyang pong buhay, sa kanyang pamilya, kanya po, Panginoon, mga kasama, O Diyos. Purihin ka po at ganoon din sa buhay ni Ate Shara. Salamat dahil first time po namin nakasama siya ngayon sa gawain ito. Dalangin po namin, Panginoon, sa kanya pong pagbiyahe mamaya. Maranasan po niya ang iyong pong pagpapalang pag-iingat, ligtas na makakarating sa lugar na gusto mo pong puntahan niya. At dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo po siya ng isang puso na nagnanais po talaga na maghanap hindi lamang ng iglesia na malapit po doon, kundi Lord, sa kanya pong buhay, hanapin ka po niya araw-araw, Panginoon, at maging kawangis ka po niya, O Diyos. Salamat po. Pagpalain mo rin po siya sa lahat po ng kanyang pong gagawin. At Lord, sa umaga po na ito, ibinabalik namin ng mataas na pagpupuri. Magpapasalamat sa mga mensahe na aming napakinggan. At Lord, sa mga kapatid po namin na tinugod po ng ang kanilang mga panalangin. Salamat po, Diyos, at sa mga tutugunin pa, alam po namin, nagtitiwala po kami dahil buhay ang Diyos po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at muli, narito po kami at dumadalangin. Handa mo po kami sa loob po muli ng mga araw na amin pong haharapin. Hindi po namin alam ang mamaya, bukas o ang makalwa. Pero ang alam po namin, ang Diyos na amin pinagtitiwalaan ay buhay, na Lord, hindi pa po ito nangyayari. Pero alam mo na po ang iyo pong ginagawa sa aming mga buhay. Purihin ka po at Lord, sa amin pong pansamantalang pagtatapos ng gawain na ito, patuloy mo rin pong pagpalain ang aming mga bata, kabataan, mga nanay at tatay, mga trabaho, negosyo at kabuhayan na kanila pong gagawin sa loob ng linggong ito. At sa mga babiyahe, iingatan mo po sila, ilalayo sa anumang pong aksidente at kapahamakan, Panginoon, at yung mga naghahanap po ng trabaho, dalangin namin, makasumpong po sila ng trabaho, na mapaparangalan ka, trabaho na matutugunan ang pang-araw-araw po nilang mamumuhay, O Diyos. Salamat po, at even ang lugar po na ito ay amin po muling dinadalangin sa iyo. Kabilanan ang mga paglindol o ang mga sakuna, Panginoon, pero salamat dahil nilalayo mo po ang lugar na ito at even ang iyo pong mga anak sa dako po na ito. At inaabot din po namin ang panalangin ng amin pong mga kababayang Pilipino na ngayon po ay nagdaranas ng mga paghihirap at suliranin, Panginoon. Dalangin po namin ay ikaw ang Diyos na nakakaunawa sa kanilang kalagayan, na hindi mo po nanaisin, Panginoon, na sila po'y makaranas ng mga bagay po na ito, na alam po namin lahat po ng nangyayari ito ay ayon sa iyo pong perfectong plano sa bawat buhay po nila. Ilayo mo po, Panginoon, yung mga nasa hospital din po ngayon, bigyan mo po sila ng kagalingan, bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan ng loob upang harapin ang karamdaman, Panginoon, ay mas higit ka pa po doon, O Diyos. Sa mga kapatid po namin, hindi namin nakasama ngayon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, Lord, dalangin po namin, abutin mo rin po sila, kung sila man po may karamdaman, iparanas mo po ang kagalingan kahit nasa ang lugar mo po sila ngayon, O aming Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, sandali po natin awitin ang papuring awit po natin sa ating pong Panginoon.
Magawad sa amin ng bendisyon na nagmumula po sa iyong mga salita. Pagpalayan ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. God bless po, mga kapatid. Happy Lord's Day po sa inyo.